Hello Charles, meron ka bang impormasyon ilan ba yung average na immigrants ang pumapasok sa UK gamit ang English Channel araw-araw? Yes, Emil, simula noong January 2018, mahigit sa 115,000 na migrante na ang tumawid sa English Channel. Katumbas ito ng 52 na katao kada araw. Ang bilang ng migranteng tumawid sa channel ay tumaas ng 13% kumpara noong 2023 sa parehong buwan. Taong 2022 na makapagtala ng pinakamalaking bilang ng migrante na tumawid sa channel na umabot sa 45,744 at bumaba ng bahagya noong 2023 na umabot sa 29,437. Sa loob ng maraming taon, nangako ang namumuno sa Conservative Party ng Britain na hihigpitan ng immigration at bawiin ang kontrol sa mga border at ilipat sa sariling kontrol. Una nang sinabi ng gobyerno ng UK sa pangunguna ni Prime Minister Rishi Sunak na ang pagpapahinto sa mga bangka sa pagtawid sa English Channel ay isang pangunahing prioridad sa politika. At mula nang magdesisyon ng Korte Suprema, nilagdaan ng gobyerno ang isang bagong kasunduan sa Rwanda upang palakasin ang proseso ng asylum nito at iminungkahi ang mga bagong batas na nagdedeklara sa Rwanda bilang isang ligtas na bansa. Ayon sa plano, maaaring ipadala sa Rwanda ang mga taong gumawa ng panganib na paglalakbay gamit ang mga maliliit na bangka sa halip na payagang mag-apply ng asylum sa United Kingdom. Sa kasalukuyan, nakatira ang ilang libong asylum sa hotel, sa barge at military facility sa UK habang inaantay ang desisyon sa kanilang application. Patuloy naman sa paghahanap ang gobyerno ng kasosyo upang mamahala sa dalawang migration center sa Kent hanggang 2023. Balik sa iyo, Amel. Charles, malaking problema ito sa UK at syempre doon sa mga naglalakbay ng mga illegal immigrants. Pero Charles, ano ba yung iniisip na solusyon ng gobyerno upang matugunan ang immigration crisis na ito, partikular doon sa mga tumatawid dyan sa English Channel? Yes, Amel, giniit nga ng former immigration minister na si Robert Jenrick na mahalaga nga na makapag-deploy na mga bagong teknolohiya katulad ng mga buoy blockades na nakadeploy katulad sa US border Mexico upang ma-prevent nga ang mga pagtawid ng mga immigrant. At sinasuggest nga ng former immigration officer na maganda meron itong mga floating chains at mga nets sa ilalim ng tubig upang hindi sila basta makatawid. Balik sa Amel. Alright, maraming salamat Charles Corpus live mula sa Ottawa, Canada.